Breaking news mga idol, mga ka-Duterte sulid, magandang araw sa lahat. Naku po, hindi to bangad ng balita sa mga taga-loyalista. Sorry sa mga taga-BBM dyan. Sumadsad na ang rating ni BBM mga idol. Simulat sa pool hanggang ngayon, pabagsak ng pabagsak. Panoorin natin tong kuha ng SMNI News. Mga idol, tara, let's go! Ito ang pagsadsad ng survey ratings ni Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng mga isyu sa ekonomiya at mataas na gastusin ng mga Pilipino sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ito Wait lang paano hindi sasadsad? Una-una, gutom. Pabagsak ng pabagsak. Corruption. Tapos malalang krimen. Droga. Walang ligasiya. Walang nangyari. Maraming public disagreement na parang hindi masaya. Public rating, mga ganun ba? Importante kasi satisfaction ang mga Pilipino, di ba? Kaya ganito. ay batay sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations o SWS. Si MJ Mondehar sa report. Unfortunately, Bagsak na survey score ang sumalubong sa Administrasyong Marcos sa pagtatapos ng unang kwarter ng taong 2026. Ito matapos sumadsad sa bagong personal record low na -50 ng net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Sipin mo yan, negative 15, pababa ng pababa nga talaga siya. Simula nung umupo siya, hindi nag-plus yan mga idol. Negative talaga yan. Sorry na lang sa mga taga-loyalista. Alam nyo yan, ramdam nyo yan. Imposibleng di nyo alam kung anong nangyayari. Di ba? Imposible. Hindi ka ba mulat sa mga nangyari? Tapos, kung may problema itong administrasyon, ibabato nila sa Duterte? Anong klase yun? Paano nangyari ang Duterte ang may kasalanan? Panahon ni Tatay Digong ang maayos na maayos. Iniwan at maayos ang pag-turnover. May mga magandang ligasiya. Iniwan, itutuloy na lang. Anong nangyari? Nawala tuloy. Kaya ganun. Kaya ang net satisfaction ng mga tao, wala Hindi satisfied. Kaya ganun. Negative tapos malala pa yung corruption. Sa pamumuno niya. Wala siyang tapang. Marcos Jr. Bata ito sa pinakahuling social weather report na isinagawa ng Social Weather Stations o SWS sa kanilang nationwide survey noong Marso. Ayon Itong SWS nito mga idol ang tanong kung ipapalabas ba yan sa ABS-CBN, 24 Oras, Bilyonaryo, SMNI, talagang sulit ito. Walang pinapanigan to. Kaya dito kayo manunood. Kaya itong SMNI, nandito lahat. Diba? Lahat ng ginagawa ng Duterte mabubuti. Doon sa kabila, ay alam naman natin to ay yung mga oligarko at dilawan. Dito tayo sa Duterte, masa. Totoo ang binabalita. sa SWS, malaki ang ibinaba ng survey ratings ng Pangulo kumpara sa -3 net satisfaction rating na naitala noong November 2025 survey. Dahil dito, opisyal lang kinategorya ng SWS ang grado ng Pangulo bilang poor o mababa. Sa kabuuang survey, 33% lamang ng adult Filipinos ang nagsabing sila'y satisfied o nasisiyahan sa pagganap sa tungkulin ng Pangulo. 18% naman ang undecided o hindi. Saan ka nasisiyahan doon? Ayuda? Yung ayuda, pera ng bayan yan. Sabihin natin, sus naku po, bigas, 20 kilo? Wala nga Saan ka? Agriculture? Nasaan na yung pangako niya? Wala. Saan kayo nasisiyahan doon mga idol? Di posible naman. Imulat nyo mga mata nyo. Saan kayo nasisiyahan? I-explain nyo nga. Mag-comment kayo dyan. Saan kayo nasisiyahan? Yung 33% na yun. Imposible naman yun. Ay, naku po. Tiyak. Habang sumipa naman sa 49% ang dissatisfied o hindi nasisiyahan sa kanyang performance. Batay rin sa survey, nakapagtala ng malaking pagbaba ang net satisfaction rating ni PBBM sa lahat ng rehiyon sa bansa. Pinakamatindi ang naitalang negatibong marka ng publiko sa Mindanao at Metro Manila. Sa Mindanao, dumaos-dos ng 11 points ang satisfaction ratings ng Pangulo, patungong -40. Mula ito sa -29 na survey score noong November 2025. Sa Metro Manila naman, lumagapak pa ito sa -31 mula sa dating -17 satisfaction rating. Habang ang Balance Luzon ang natitirang rehiyon na may positibo ngunit mababang marka.
Bumagsak ito ng 11 points patungong neutral positive 2 mula sa moderate positive 13 na survey score. Sa Visayas naman mula sa neutral positive 2 na net satisfaction rating ay bumaba ito ng 17 points kaya naging negative 15 na ito ngayon. Isinagawa ang SWS survey noong March 24 hanggang 31. Ito ang mga panahong ramdam ng mga Pilipino ang mataas na presyo ng petrolyo, mga transport strike at ang pangamba ng epekto ng tensyon sa Middle East sa ekonomiya. Ang first quarter survey ng SWS ay ginawa sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,000. Post lang natin mga idol kasi alam na natin to yung istorya nito Alam nyo kung bakit talagang sumadsad siya. Ang pinaka number 1 talaga dyan, itong gutom at malalang corruption. Kasi hindi natin naramdaman yung parang satisfied ka sa mga ginawa niya. Yun lang, napakasimple. Gutom at corruption, hindi ka nakaramdam na satisfied ka sa mga ginagawa niya. Yan lang talaga. Wala nang iba. Kung nagawa lang niya itong kahit papaano na amendyahan na yung problema ng bayan, itong kahirapan, maramdaman natin yung kunting ginhawa. Kahit wala siya masyadong ligasiya kasi sa dami ng problema niya, sa dami ng batikos na nangyari, tapos itong mga nasa palibot ng mga kawatan. Sabihin natin napalibutan siya ng mga kawatan dyan. Hindi niya mapigilan. Makumpare niya, kumare niya, kamag-anak man niya, o sino man yan, kung ano yung mga naririnig natin sa balita dyan. Hindi niya mapigilan. Yan ay salot na talaga. Hindi na niya mapigilan Nandyan na yan Alam na ng taong bayan yan, marami talagang kawatan dyan. Kung nalutas lang sana niya itong mga problema niya sa bigas, itong problema niya sa mga sahod ng tao, bigyan niya ng asan niya ng sahod, wala Mahal pa ng bilihin, di ba? Tapos corruption, tapos lumala pa yung krimen. Kaya pahirap ng pahirap. Walang nangyayari, wala ka pang di mo naramdaman na parang masaya ka sa pamumuno niya. Sorry sa mga loyalista Hindi talaga, kahit kayo hindi nyo naramdaman nyo ba kayong taga-loyalista na masaya kayo sa pamumuno niya? Explain nyo sa akin saan kayo naging masaya. Explain nyo, mag-comment kayo, sabihin nyo saan kayo naging masaya sa pamumuno niya. Saan doon? Anong nagawa niya na masaya kayo? Wala. Wala mga idol. Kahit itong ginawa ni tatay na 100 million a month dyan sa PGH, na wala. Anti-corruption, kaya lalong lumala yung kawatan. Tinanggal niya. Umpisa pa lang pagkaupo niya, tinanggal niya. Paano yung mangyari yan maging masaya? Di ba? Kaya nga umiwas si Inday Sara sa kanya. Kasi alam na niya Alam, Vice President, alam niya yung mga intelligence niya dyan ang nangyayari. Ang satisfaction ng tao, number 1, itong kahirapan. Plus, pag maramdaman nila na may mga magandang nagawa, mga ganun, ang kawatan, nandyan na yan, di mawawala yan Kahit saan, nandyan talaga yan, ang mga korap na yan. Plus, pangatlo, itong krimen. Di ba? Kita nyo, bata, pinapasok sa loob ng bahay, mga dalaga. Nasaan yung dyan? Human rights, wala. Tapos, pag may mga adik-adik, ito saka sila lalabas. Tapos, ibabato nila sa mga Duterte. Kaya sa panahon ng mga Duterte, satisfied ang mga tao, pandemic time, naramdaman natin na tuloy-tuloy ang ligasiya. Sige, trabaho ng trabaho itong mga mga laborer. Tuloy-tuloy ang mga infrastructure. 'Di ba? Meron man problema, at least na miyendahan. Tapos safety, naramdaman mo na secure ka pag umuwi ka ng gabi. Maayos ang pamumuno. May tapang sa mga oligarko, hinaharap ni Duterte, ni Tatay Digong. Ganon din yan si Inday pag nakaupo. Kaya kung gusto nyo ibalik ang Duterte, yung pamumuno ni Tatay Digong noon, si Inday Sara ang iboto nyo. Tingnan nyo ng Davao City ngayon. Diba? Ganun yun. Kaya sorry sa mga taga-loyalista, sa mga supporter ni BBM, imulat nyo ang mata nyo. Grabe naman. Imposible. Sorry talaga. Nirerespeto ko naman yung Pangulo kasi binoto ko yan. Kasi dahil kay Inday Sara.
Ilang beses niya nakaharap si Lenin, hindi siya nananalo. Hindi siya nananalo. Akala natin noon, pagkaupo niya ng pagiging presidente, lilinisin niya ang pangalang Marcos. Anong nangyari? Tinulungan pa siya ng mga Duterte, pati tatay niya. Sorry po sa mga loyalista. Totoo yan. Alam nyo yan. Alam nyo yan ang nangyayari dyan. Imposible hindi nyo alam. Kaya tayo mga Duterte solid, ibalik natin ang Duterte sa palasyo. Para gumanda ulit ang ating bayan at ang ating bansa. At mawala na itong mga kawatan. Yung kay Inday Sara ay allegation lang yan. Hindi yan totoo. Wala silang maipukol na baho sa mga Duterte. Wala. JK nga lang maibato nila kay tatay. Kay Inday Sara, gumawa lang sila ng istorya. Yun ang totoo. Kaya tayo mga Duterte solid, laban lang. Sorry sa mga taga-loyalista. Yan ay totoo, yung survey na yan. Kaya malapit ng 28. Sige lang, ganun talaga. Panahon lang. At least nag-try siya ngayon. Itong administrasyon ngayon. Kaya we'll see. Kaya ingat sa lahat. Maraming salamat. Thank you sa inyo. At sa mga nag-follow at nag-subscribe. See you and goodbye.